Medium chicken. Check. Hayır, ayıp değil. Bak burada bu gördün mü? Çok 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 çok. Bir tane bez gelsene şu camın arasına koyalım. Kapanmasın. Habang si Murat busy, siya din ay busy mag-drawing. Tapos ako naman, ay inis kasi na may tumubo. Sobrang kati niya. Tapos, masapdi ganyan. Kahapon niya ng umaga ako tumubo. Napansin ko. Tapos, nagsugat. Nagkaroon siya ng butil-butil. Ganun na maliliit. Tapos, nagtubig siya. Ayan. Tinatapos na namin pinturahan to. I need the erasure, please. Push mo na so. Punta tayo ng kitchen kasi magtingin tayo kung ano yung pwedeng maluto for lunch. Kaya lang wala talaga akong maisip na ano na ako kasi hindi katulad sa atin sa Pinas. Sa Pinas kasi, umaga, tanghali, hapon pwedeng rice, tapos magluto na lang tayo ng mga gulay, ganyan, tapos, o kaya bili ka kung may pambili ka, o kaya, mga ganun lang. Pero dito kasi, hindi pwede yung ganun na kung ano yung pagkain mo ng tanghali, ganun din yung pagkain mo sa gabi. Hindi dito pwede, hindi ganun dito sa Turkey. Siguro may mga gumagawa ng ganun, pero hindi lahat. Sa ganun, siguro sa 100%, may 2% lang na gumagawa nun. Basta umaga, tanghali, hapon, tapos pag nagumagawa din sila dito ng pagkain ay chisit. Ano ba ibig sabihin nun? Halo-halo. Maraming kumbaga nakahanda sa mesa. Pero napakaswerte ko kasi hindi ganun yung asawa ko. Talagang gusto niya one meal lang. Basta ganun lang. Hindi yung maraming pagpipilian. So ganun. Ngayon, iniisip ko ano yung pwede namin kainin. Gawa na tayo ng broccoli soup. Tapos nagla-live din tayo mga guys. At nag-log na nga po yung ating cellphone. Nakalag na tayo mga guys. Hindi na gumagalaw. So, gagawin ko ay i-refresh natin yan. Tapos, ayan. Kumata, ay hindi ko alam kung mayroon tayo dito. Kasi, wait. Carrots also. Mayroon pa pala ako dito meron pa pala akong sibuyas dito. So, hindi ko ito gagamitan. May daddy ng carrots. Tapos, isang potato lang para kay damla lang yan. Tapos, nahiwa-hiwa ko na din itong ano ba tawag dyan? Hindi siya Baguio beans eh. Parang kamukha ng Baguio beans. Ganyan. Pero, Baguio beans ba to? Hindi siya Baguio beans kasi nasa Turkey kami. Basta, ito. Ganun siya. Yung mahaba. So, ayan. Okay na yan. Malinis na yan. Kasi gagawa kami ng fasulya. Kwento ko pala sa inyo, nung unang dating ko dito sa Turkey, unang-unang inihain sa akin ni Anne, yung Turkish mother-in-law ko. Fasulya. Tapos sobrang, alam mo yung sapilitan talaga yung kain ko. Hindi ko pinapakita sa kanila na napipilitan lang ako kumain. Pero talaga sobrang, alam mo yung masuka-suka na ako. Pero hindi ko syempre pinapahalata yun. Kasi guys, hindi naman daw, kung saan siguro, pag nilagyan mo siya ng, kasi bago pa lang naman din ako dito, hindi pa ako sanay sa mga lasa ng pagkain. Lalo na yung napuntahan ko dito. Dito sa, yung Turkish, hindi ko alam kung lahat ba, pero mostly dito hindi sila naglalagay ng ng mga magic sarap, mga pampalasan, ganyan. Siguro lang, salt and pepper. Meron sila ditong sariling seasoning. Siyempre,
iba't ibang bansa, may ganun naman sila dito. Pero dito talaga dito sa ano ko, yung Turkish family ko, hindi pa sila naglalagay ng kung ano-anong pampalasa. Ano lang talaga siya, karabiber, asin, salt and pepper, or meron silang, ano ba yung cumin? Ay, hindi. Wait lang. Ano ba yung cumin sa English? Wait, lalagay ko yan. Basta, yan lang yung tatlo na madalas nilang nilalagay sa pagkain. Isa na yan, yung cumin, hindi namin madalas ginagamit yan. Depende sa kung ano lang yung pwede siyang paglagyan, kanya, katulad ng chicken, kanya. Pero madalas talaga, sobrang ang mga niluluto lang namin talaga kung mga pagkain, hindi namin nilalagyan ng mga pampalasa, asin, tapos paminta. Ayun lang talaga yung madalas namin nilalagay. Minsan pa nga hindi pa naglalagay ng salt yung mga biyanan ko tapos yung mga sister-in-law ko, hindi talaga sila naglalagay ng mga lasa. Kaya kung ano lang yung lasa kung ano lang yung niluluto namin, yung pinakalasa lang talaga. Halimbawa, lasa lang talaga ng carrots yung matitikman mo, or pinaghalo-halong gulay, ganun lang talaga. Hindi sila naglalagay ng mga pampalasa. Tapos, ayun, naiirita ako dito sa, parang mayroon nakadikit na, na dumi, kaya na kailangan ko tanggalin. So, ayun, pagdating ko dito, hindi talaga sila pagdating ko dito, ayun yung, first day pala, kasi tanghali kami dumating dito sa Turkey. Yung naging dinner ko, sarma. Pinicturean ko pa nga yun eh. Tapos, ayun yung kinain ko na sobrang ibang-iba talaga guys yung pagkain. Sabi ko, bakit walang kanin, ganyan. Ayun, sarma yung kinain ko. Tapos, yogurt, yun yung inihangin nila sa akin. Second day na bumisit kami sa bahay nila, fasulya yung kinain ko. Tapos, hinaian nila ako ng ganito. Punong-puno ditong plato na ito nga, fasulya na to. Tapos, guys, inubos ko yun ng mabilis. Sabi ko, para ubos na. Para wala na akong kainin, ganun. Kasi napilitan lang talaga ako. Kala nila, nagustuhan ko kasi naubos ko kaagad. Tapos, binigyan ulit nila ako ng isa pa, sabi ko, tama na, hindi pa ako marunong mag-Turkish. No, sabi ko, ane, enough, sabi niya. Hindi pa pala ako naiintindihan nila. Sabi ko, enough, ayo, I'm full, sabi ko sa kanila. Tapos di ako naintindihan ni Andy. Binigyan pa niya ako ng isa pang plato. So, nahiya naman ako na hindi ko ubusin. Inubos ko talaga yon. Tapos ayun, sabi nila baka favorite na. Kala nila favorite ko na yung, haba na naman 5 minutes. Ayun, kala nila favorite ko na yung yung fasulya. Tuwing pupunta ako doon, may fasulya sila. May fasulya sila sa pagkainan. Tuwing pupunta ako doon, sabi ko, kala nila siguro nagustuhan ko. Pero ngayon kasi sanay ako sa lasa, ayun. Masarap na siya. So, haba ko na naman. Naiirita talaga ako dito, guys. So, hindi pa siya gumagaling. Ayaw ko naman kutkutin, baka lumala. Si Dam na nagkaroon siya ng sinat. Ayan. Nakahiga siya dyan. Nilalamig daw siya. Tapos, pumunta din siya sa kwarto. Nagpalit siya ng nagpalit siya ng kanyang suot. So, ayun guys, wait lang. Napapahaba na naman tayo. At nahiwa-hiwa ko na nga po ang ating sibuyas na ayaw kong liitan. Tapos carrots and potato. And then, so ayan lang guys, paghahalo-haloin mo lang tong mga to. And then, yan na yung tinatawag na fasulya dito sa Turkey. Tapos, depende din sa inyo kung gusto nyo pang haluan ng ibang gulay. Pero kasi sa akin, yung gusto ko lang na gulay na ihalo. Kasi nung dumating ako dito sa Turkey, talagang unang kain ko, ito lang talaga yung mga nakahalo, carrots, tapos potato, tapos sibuyas, tapos yung gulay na yan. So, ayun lang yung mga nandun nakahalo. Tapos, lalagyan natin ng salsa, ganon. Tapos, salt and pepper. Ayun na, ganon na. Sobrang madali lang. Depende din sa inyo kung gusto nyo lagyan ng meat. Kami, dati lagi namin nilalagyan ng meat kasi lagi namin iniisip na baka hindi kumain si Dam na kung purong gulay lang. Pero, kasi, these days kasi, puro kami gulay, puro kami meat, and hindi naman na siya maganda. Mag-ayos siya para kay Dam lagyan niya. Pero kasi, mas maganda din na magulay. So, ayun, magugulay kami today. Puro gulay lang yan. And si Dam guys, hindi na siya, picky eater. Ano na siya ngayon? Kung ano yung ibigay mo sa kanya, kinakain niya na. Hindi siya naghahanap ng kung ano-ano pa. Halimbawa, dati hindi siya kumakain ng broccoli. So, na ngayon, favorite niya, nagawa ko ng broccoli soup, ganyan. Tapos, mga garlic soup. Alam mo yung, hindi ko naman sinabi na garlic soup, puro garlic yung nandun ha.
I mean, like, garlic lang. Kasi pinaka-ano niya, garlic talaga yung yung aroma niya, yung lasa niya, ganun. So, ayun, kaya, kung ano yung ipakain mo sa kanya, kinakain niya, hindi na siya yung pipiliin niya, pumipili pa siya ng kung ano yung kakainin niya, ganyan, katulad ng Turkish breakfast, kumakain na siya ng Turkish breakfast, mga paneer, tapos, yung olive lang hindi niya pa kayang kainin, kasi iba pa talaga yung lasa para sa kanya. Tapos yung, tomato, konti-konti kumakain din siya, pero hindi lagi. Pero, minsan, sinusubukan ko siya. Pero, pag nakikita ko na ayaw na napipilitan na talaga siya, hindi ko na siya binibigyan. Pero, yung lettuce, dati ayaw niya ng lettuce, sobrang suka-suka siya kasi parang iba sa kanya yung pag sinubo, iba pa siguro sa kanya. Pero, ngayon, sobrang favorite niya na din yung lettuce. So, ayun, konti-unti lang talaga, wag nang bibiglain. Parang, siyempre, masasanay din siya. Ngayon, simulan na natin to mga guys. And then, sa Pinas, di ba, pag ganito, ulam yan sa Pinas. Pero dito sa amin, hindi, sa Turkey, hindi pa, hindi ulam, hindi yung sinasamahan siya ng kanin. Ang ginagawa dyan, kinakain yan with bread. Ayun. Pero, ayan o, binigyan nga kami ni Ana ng bread eh. Itong bread na to na malaki. So, ayan. Yan yung kinakain with sa to, mga gulay-gulay na to. Hey guys, good. Ay, pumutok yung labi ko kasi naligaw ako tapos bayad ako. Ay, pumutok siya. Hindi man siya mahapdi pero napaka-uncomfortable niya. So, ayun. Pakita ko sa inyo yung ating pasudyan na niluluto pa kanina. Ayan. Ganyan guys. Dinagdagan ko pala ng tubig kasi naiga kanina yung tubig. So, ayan na yung tubig niya. Kalalagay ko lang din nung ating patatas. Kaya, palambutin muna natin yung patatas and then, that's it. Sitang nagising na din. Mahaba yung naging tulog niya mga guys. Ayan. Hi, Damla. Ang init niya. I woke up. You woke up, yes. I-try ulit natin yung kanyang temperature. So, nandito yung ating panukat. Come here, cousin. No, it's okay. Ito pa yung binili namin sa Wish from China. Mas tumaas. 38. Kanina 37.9 point? 30, ay hindi, isang lang naman yung tinaas niya. 38. Kanina kasi 37.9. Ngayon 38 na siya sa akin. Ay nako. Pati yung pet ko tapon lang. Nagkaroon na din ng may bukol siya na pansin ko ngayon medyo maliit na siya pero ay, ewan ko, wala na yan.